So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, siguro ito na po yung kahilingan, wish granted ni Vice President Sara Duterte. Kasi di ba ang sabi niya, sige nga, patunayan nyo yung 30,000 na biktima kuno ng kanyang ama patungkol nga po sa extrajudicial killings ng war on drugs ni former President Duterte. So, nag-aamok itong si Sara Duterte. Ngayon naman po mga minamahal, merong inilabas ang ICC, which is ito. Basahin natin. Yan. So, nakalagay dyan, 43 AJK cases in Philippines just a sample. Philippines, 43 AJK cases in Philippines, just a sample. So, malinaw. Hindi man nila sinabi na okay, aabot to ng 30,000, pero yung 43, mga minamahal, na AJK cases sa bansang Pilipinas, kaya nasilbihan ng warrant of arrest, itong si former President Duterte, it is just a sample. So habang ongoing yung trial, ongoing yung judgment kay former President Duterte, mga minamahal, pwede pa po itong madagdagan. Itong 43 na to, sample lamang po ito para makapaglabas ng warrant of arrest kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, basahin natin ha. Yan yung balita. So I think, kung nananakot itong si Sara Duterte, abay mas nananakot din yung ICC. Sabi dito, the 43 cases are just a sample and the prosecution can be requested to add more and more cases and witnesses as the process continues. So don't worry, Vice President Sara Duterte, kung hinihiling mo na lahat ng 30,000 na yan, di ba, ay kailangang imbestigahan, huwag kang mag-alala. Kasi yung 43 ngayon pa lang, sample pa lamang po yan. And it can request and add more and more as the process continues. Yan o, nakalagay, sinabi mismo ng International Criminal Court. Kita? Oh, according to the ICC spokes, Fadiel Abdallah. So, ICC spokes 43 AJK cases in the Philippines, just sample. Or maybe more be presented. So, wag mo nga hamunin, VP Sara Duterte, ang ICC or wag kang mag-aamok mananakot. Kasi yung cases ng ama mo, case build up po yun. Actually, sa totoo lang mga minamahal, hindi naman kailangan na buuin yung 30,000 na yun. Kasi itong 43 na to, ito yung mga naunang nagsampa ng kaso. Oo, nung unang term ng extrajudicial killings ni former President Duterte. Actually, sa totoo lang, hindi mo kailangan ng 30,000 na imbestigahan yan. Kahit ilan yan, isa, dalawa, tatlo, as long as merong probable cause, talagang makukonvict itong si former President Duterte. Makukonvict siya, kahit isa nga lang, pwede na yan eh. Diba? Kaso, 43 na. Kung sa 43 na yan, sobrang lalim ng mga pinipresentang ebidensya ng mga taong yun. So, malabo na makalabas itong si Duterte. Kahit sabihin pa natin mga minamahal na 30,000 yan. Yung 30,000 na yan kasi, estimated lang yan na mga namatay nung panahon ni former President Duterte. Pero sa 30,000 na mga namatay na yan, syempre kumalas tayo noong 2019. Diba? So ang kailangan nating alamin na datos dito, gaano nga ba dami ang namatay noong tayo ay miyembro pa ng International Criminal Court. Diba? Ng 2016, from 2016 to 2019.
Yun yung kailangan nating alamin kung gaano kadaming biktima. Pero, itong case build-up na to mga minamahal, dadami at dadami pa yan. Yung 43 na yan, it is just a sample. Para mahainan ng warrant of arrest, itong si former President Duterte. So, huwag kang mag-alala. Habang ongoing yung kaso ng ICC, pwede pa silang mag-present. Diba? Yung mga biktima ng extrajudicial killings ninyo, pwede pa silang mag-present ng ebidensya habang ongoing pa yung judicial process. Yung 43 na yan, it is just a sample para makapaglabas ng warrant of arrest dahil meron namang nakitang probable cause. Nagigets ninyo? Kasi mga minamahal, itong si Sara Duterte, kung mapapansin ninyo, ang daming hanash. Ang hanash niya, 43 lang naman yan eh. Ano yung AJK dyan? Seryoso? Really? Kahit isa lang yan, mga minamahal, kung ang ginawa dyan na hindi makatarungan, AJK pa din yan, parte pa din yan ng extrajudicial killings na ginawa ng ama mo. Diba? Tapos biglang magdadrama na nagpapasalamat na sila, diba? Nagdadrama na sila. Alam mo, VP, wag mo kaming daanin sa dramang ganyan. Oo, isang linggo lang nag-trending yung paiyak pautot ng ama mo. Umuwi ka dito sa bansang Pilipinas, magpaka-vice presidente ka ng bayan. Kasi total sinasabi mo na ang problema ng bayan ay kahirapan at korupsyon. Ikaw na mismo nagsabi niyan. So ngayon, dapat ang gawin mo, umuwi ka ng bansang Pilipinas, tulungan mo ang presidente. Kasi ang problema dito, ika nga nang sabi mo, yung kahirapan at yung korupsyon. Kaya nga mga minamahal, ang ginagawa natin, inuunang imbestigahan. Inuunang imbestigahan yung korupsyon na ginagawa mo. Sino tong Team Asim na to? Team Piatos? Team Cellphone? Sino-sino yung mga yan? 'Di ba? Gusto mo pala ng transparency eh. Gusto mo pala ng accountability eh. Bakit hindi mo simulan? Bakit nandyan ka sa ama mo? 'Di ba? Paglingkuran mo ang taong bayan dahil vice presidente ka. Hindi yung nandyan ka sa ama mo. I mean, paglingkuran mo ang taong bayan kasi vice presidente ka, hindi yung naglilingkod ka sa ama mo. Kailan ka uuwi ng bansang Pilipinas? Kailan mo papatunayan sa mga tao na may vice presidente pa tayo, kami? Kailangan namin ng presensya mo. Yun yung totoo. Pero ano yung ginagawa ng ating VP ngayon? Wala. Diba? Doon sa ICC, tumatambay, umiiwas sa trabaho para maiwasan yung impeachment issue. Sino sila? Jay Camote, si Asim, si Dudong, umiiwas. Ginagawa niya na lang front yung pag-aalaga niya sa ama niya. Nakakaloka. Tapos hahamunin mo pa ang ICC na sige nga, 30,000? Kasi 43 lang yan dyan sa inyo eh. Hindi mo ba naintindihan na yan ay sample pa lang at pwede pang madagdagan? Nakakaloka mga minamahal. Okay. Alright. So, yun po. Ewan ko ba dito kay Sara Duterte? Lawyer pa man din. Pero hindi nakakaintindi. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.